Hello guys! Welcome back to my channel! At napakaganda ng topic natin ngayon. Why? Bakit? Kuya John, ba't ayaw mong ibenta ang Ginebra San Miguel at Keepers Holding kahit may gain ka na medyo maganda-ganda? Okay, kahit medyo late na po ako, fortunate na nakabili pa rin po ako ng medyo mababang halaga. Late na po ako nakapasok dito kasi mahina-hina ang radar ni Kuya John, kasi may kilala ko nakapasok sa GSMI at 45 pesos pero hindi ko pa kilala si GSMI back then nung 45 pesos siya, or baka wala pa akong pera niyan. Nakapasok ako 160 na, kaya medyo late na. Pero now na 292 ang presyo po niya ay nag-gain po tayo ng 83%. At ang keeper naman, may kilala ako nakapasok at 1.38. At yun nga, medyo mahina nga radar ko. Nakapasok ako 199 na. Ang aking profit po ay 42% ang aking gains. Ayan. So ang tanong, bakit ayaw ibenta ni Kuya John? Bakit ayaw mong ilak ang gains? Paano pag bumaba yan? E di sayang ang gain mo. Wala naman natatalo kapag binenta mo ang stock at profit. Okay, pag-usapan natin yung huling point. No one loses money by selling at a profit. Okay, kanina sinabi ko, may kilala kong pumasok sa GSMI at 45. Pero alam nyo ba, binenta niya at 60 pesos ang stock po niya, niliquidate na po niya. So sa tingin niyo ba, hindi siya nawalan ng pera nung niliquidate niya at 60? Hindi ba sayang na ngayon almost 300 pesos na? Okay, no, si GSMI pag-usapan po natin. Guys, wala po akong masyado makitang company na ganito kaganda ang return on capital. Lagi po akong nagtitingin, lagi po akong naghahanap. Wala po talaga akong makita na ganito kataas ang return on invested capital, nasa 30%. Wow! Grabe po, ang taas ng return on capital po nito, return on invested capital. Ganon din si Keeper, although mas mababa si Keeper at 20%, pero still mataas po yung 20%. Magkakanda duling-duling na po tayo kakahanap sa financials ng mga company, pero hindi po ganito kaganda ang numbers nila. 32%, 20% ang return on invested capital. At hindi lang po yun. Ang return on invested capital, hindi po doon tinutuldukan na kapag mataas ang return on invested capital, ay maganda ka ng stock, wonderful company ka na. Hindi po ganun yun. Para pong basketball player yan. Hindi po porket matangkad ka, magaling ka mag-basketball. Kailangan alam mong gamitin ang height mo. Ganun din si GSMI, no? Mataas ang return on invested capital, pero nagagamit niya. Tingnan mo, nag-grow siya mabilis ang grupo niya. Tingnan mo from 2017 hanggang 2024, gaano na triple na niya ang kanyang revenue, ang kanyang benta na triple na niya in 8 years. Imagine that. Si Keeper, ayan, tingnan nyo na lang po, no? In 4 years, no? Ilang percent na ba to? 60-70% na ang nag-grow niya in 4 years. Grabe po, no? Ang nagagamit po eh. Nagagamit nila yung tangkad nila eh. Nagagamit nila yung return on invested capital nila eh, no? So, maganda. Tapos yung dividends na papataas ni GSMI. Sorry, kinat ko po, wala yung 2025 kasi syempre ongoing pa yun, no? Ganun din si Keeper, no? Ay napapataas nila ang dividends po niya. Hindi pa atras, pa abante ang dividends itong dalawang ito eh, no? Ayun, no? So, in short, yung growth po ng dalawang company na to ay still very, very healthy at wala po tayong nakikitang danger sa business at wala po tayong nakikitang any shift in consumer behavior, no? Wala po tayong nakikitang danger, no? At wala tayong nakikitang pagbabago sa ugali ng mga manginginom. And I feel na still undervalued po sila. Although kung titingnan natin ang PE ratio po nila, nasa double digit na, no? Pero nasa low end ng double digit. At ang mga stocks po kasi, no, na they keep on growing, na mabilis ang growth po nila, they tend to be more expensive. Ibig ko po sabihin, investor typically are willing to pay more for these stocks. So I think more investors ay they will be willing talaga to pay more kaysa sa current valuation po ng mga dalawang stock po na ito. At the more important question na tanong ko sa sarili ko, at tanong ko rin po, no, na hindi ko rin alam eh, sagot eh, kung ibebenta ko yung dalawang stock na to, saan ko ililipat ang pera, guys? Saan ko ililipat? Saan ako makakahanap ng stock na ganito kaganda ang growth, na ganito kabilis mag-grow?
no? Tapos mataas ang return on capital. Tapos walang utang, saan ako maghahanap ng kapalit? Pag ibinenta ko, saan ko ilalagay ang pera? Okay? Sa loob ng aparador, hindi ko alam kung saan ko ililipat ang pera. So, I will just keep it here. Pero Kuya John, gain is a gain. Gain na yan eh. Sayang, 80%. Ilak mo na, magbenta ka na ng konti. Guys, hindi ko po kinikriticize, no? Ang mga tao na nasa stock market na they tend to do chupitero, nagchuchupit po, no? Kasi valid po ang approach na yan at I respect, no? If you are flipping stocks, wala pong problema. Valid po yan. Very, very valid. Kasi if you are comfortable na nilalak mo yung gains mo, no? After certain target, wala pong problema. Valid po yan and it works for you. It works well for you. Very, very good. Ang sinasabi ko po, may mga tao na mas komportable po sila kapag kinikip nila ang pera nila sa isang negosyo na patuloy pa rin lumalago. Ang sinasabi ko, to each his own. Kung saan komportable, doon ka. Nagkataon ako po, mas komportable po ako na i-maintain ko ang pera ko sa isang negosyo na nag-grow at a fast rate, and I also love business. Mahilig po ko sa business, no? I don't see stocks as just sticker symbol where yung price niya go up and down. Hindi ko po nakikitang ganon ang stock market. I see stocks as a way to own businesses, and very, very happy po ko na i-own ang dalawang business po na ito. At yung negosyo po ng dalawang ito, napakasimple. It couldn't be easier than this. It couldn't be simpler than this. Kasi yung consumer behavior niya, napakasimple. Mula bata po ako, maliit na bata, yung mga kapitbahay ko, manginginom na po ng Ginebra San Miguel. Inaalmusal po nila Ginebra San Miguel. Araw-araw, mahal na mahal nila yung produkto. Every day, every week, inom ng inom at wala po tayo nakikitang sign na nagbabago ang drinking habit ng mga tao. In fact, si Ginebra San Miguel nga, di ba, kinikater pa niya yung mga bagong kabataan, naghahanap sila ng bagong product na i-introduce para sa pagbabago ng lasa ng kabataan while still maintaining yung kanilang mga old brand, no? So, I think napakasimple ng business at napakaganda ng takbo. Hindi naman ito katulad ng Mondenizen na ang dami po nilang challenges ngayon at ang daming paghihirap, no, sa kanilang negosyo po ngayon. These two businesses are just so simple and it works. At ang case po ni GSMI, dito po ako magtatapos, malapit-lapit na po siya sa 100 billion. 84 billion na po ang market cap ni Ginebra San Miguel. At alam ko po, good things happen pag lumagpas ka ng 100 billion. Medyo may lottery ka na dyan. Parang parang draft pick no? May lottery ka na makachamba ka dyan. So yun po ang isang inaantay ko po, no? Kasi ang isang stock po na may momentum ang negosyo, malakas ang momentum ng negosyo at malakas ang momentum ng price, na-attract po niya ang attention ng Philippine Stock Exchange sa papaanong paraan, no? Kung may mga laggard po dyan sa index po natin, no, na medyo mahina-hina ang performance, malay ba natin? Hindi ko po alam, pero ako, I feel may probability talaga at medyo maganda-ganda ang probability na baka mahugot itong si GSMI at malay mo ipalit sa isang poorly performing stock sa index. Hopefully, at yun ang inaasahan ko, and by then, mali mo, baka kunin ko na yung cash. Pera na rin yan. Alright? There's no risk in hanging around sa dalawang stock po na to kasi nag-grow po sila, no? Ayan, so, and walang risk eh. And I want to see kung anong mangyayari sa future, no? At stick around lang ako. From what I know, good things happen to simple businesses that grow fast. I feel naman may option ako. Anytime ako mag-cash in, pwede kong gawin, no? Pero masasampal ko ang sarili ko kapag may nangyari sa dalawang stock na to na maganda. Tapos hindi ko nahawak, sayang yon. At doon ako magsisisi. At hanggang doon lang ang kwentuhan natin ngayon. Hindi po ito advice ha. Kung may hawak kayo na GSMI or Keepers Holding, bahala ka sa buhay mo. Kung saan ka komportable, kung saan ka nakakatulog, yun ang gawin mo. Magtanong ka sa marunong, magtanong ka sa financial advisor. Ako ay isang entertainer lang po dito. Thank you sa pakikinig ninyo. Like, share, subscribe. To God be the glory. God bless sa inyong lahat. Happy investing. Bye-bye.